Yan, so magandang araw sa inyo lahat mga paps and welcome back sa ating channel, no? So sa araw na to meron tayong update lang sa ating ginawa nito, medyo matagal na tong natagalan tayo dito. Kasi yung problema ng unit na to is wala po siyang power. So nung makita natin at binuksan natin is yung kanyang supply. So mapansin niyo, meron tayong na-convert nito. So ito yung kanyang regulator at saka yung kanyang PWM yan. Tinanggal po natin yan kasi akala natin na yun yung problema. Kasi yung problema is fluctuating yung kanyang secondary supply, which is itong linya na to. Ayan, pansin nyo yan. Ito yung 12 volts line. Ayan. Papunta po yan din masusupply sa ating backlight driver. Ang problema na to kasi, yung original na voltahe nito na dapat sana is 12 volts. Pero, kahit nung yung ginawa natin is hindi pa natin kinabitan ng 4 wires. Yung gamit din is yung kanyang MOSFET, yung PWM at saka yung kanyang MOSFET. 5 volts talaga yung kanyang nilalabas. So instead of 12 volts, 5 volts lang. Then yung kanyang 5 volts hindi pa siya steady, napapa-fluctuate pa yung kanyang fluctuating po yung kanyang 5 volts na supply. So ginawa ko is chinek po natin yung bias ng ating adjust, yung ating secondary, yung sa may natin 431. Din yung optocoupler medyo kinalawang na rin, pinalitan po natin yan, bago na lahat pinalitan natin. So chinek natin, ganun pa rin siya. Fluctuating pa rin. So dito na tayo kasi yung dito sa may secondary natin, ginamitan na rin natin yung kanyang filter capacitor ng ESR natin, baka yun yung problema. So okay naman, walang problema. Then yung mga bias dito sa kanyang adjust, mga SMD, check po natin yan, okay naman lang, walang problema. So dito na tayo sa may primary side. So chinek ko yung kanyang supply ng ating PWM, itong filter na to. Ayan. So chinek natin, yung supply niyan mismo is fluctuating rin. So chinek natin yung kanyang bias. Kakapiramot naman yung kanyang bias dito. And ilan na yung SMD type. So po yung mga SMD type dyan, chinek na po natin yan. Okay, walang problema yung kanyang bias, mga resistor, capacitor. Then itong mga ito dito na diode. Ayan. So chinek po natin lahat yan, pati yung filter. Ganun pa rin, walang problema, no? Okay naman lahat. Pero bakit na fluctuating yung kanyang supply and hindi tama yung nilalabas natin secondary side? So wala na akong option na ibang option kundi mag-convert na lang or mag-modify na lang ng forwards, no? So unang sabak natin sa may forwards natin is minodify natin. Ginamit natin yung mismong adjust na bago na opto tapos bago na 431. Ginamit na bali yung adjust ng secondary yung ginamit natin, minodify natin yung ating forwards. So yung resulta, lumabas yung supply, 5 volts pa rin. 5 volts pa rin yung supply kahit na minodify natin yung ating forwards. Yung sariling adjust na sa may secondary yung ginamit natin, yung nilalabas talaga is 5 volts tapos fluctuating pa. So, hindi ko medyo nahirapan natin sa troubleshooting. Kung bakit okay naman yung kanyang bias, tapos okay naman kanyang adjust secondary, pero nung minodify natin is ganun pa rin siya, mababa talaga yung supply na 12 volts, instead of 12 volts, 5 volts lang. So yung second option natin is ito na. Hindi na natin modify yung ating forwards, auto adjust na lang tayo sa may trimmer nito. So in-adjust natin. So dito tayo kumuha yung ating adjust mismo ng ating forwards yung ginamit para makuha natin yung 12 volts. So yung 12 volts ito, nakuha na natin yan. Naka-adjust na po niyan 12 volts. So ngayon, hindi na po siya nagpa-fluctuate. Then tamang na rin yung kanyang supply kasi yung supply na ginamit natin or adjust na ginamit natin is may forwards talaga natin. So nag-normal na siya, okay na. Yun na pa yung kanyang problema. Kahit na modify yung kanyang forwards, ganun pa rin. Mababa pa rin yung supply, 5 volts pa rin tapos fluctuating pa. So yung ginawa natin, yung second option is auto adjust na lang tayo sa may trimmer para makuha natin yung 12 volts na magsusupply sa may secondary kasi hindi po natin mapapaandar kapag 5 volts lang. So 12 volts yung ginamit natin, yung adjustment natin sa may forwards. So yun, napagana natin. So bali tinanggal ko to para ma-explain kasi medyo natagalan nila ko nito at medyo nahirapan din. So baka sakali maka-experience kayo ng ganitong problema, ayaw niyang modified forwards. So ang gusto niya is yung adjust tayo, sariling adjust ng ating forwards, no? So gamit ng ating sa may secondary ng forwards natin. So ikakabit ko lang to, ayusin ko lang yung lagyan ng heatsink kasi medyo malakas din uminit yung MOSFET natin. Then balik tayo pag nagawa na natin or naikabit na natin ulit para makita nyo na napagana natin yung unit, no? Yan, so dito mga paps,
Temporary lang to kasi magti-test tayo, no. So yan yung pong forwards natin, nilagay natin ng heatsink, tapos nilagay natin sa may carton niya, so sa lalagyan. So ito nga, nakasaksak po yung unit natin, nakasaksak na po yan. So meron tayong 12 volts dito. Ayan, meron po siyang 12 volts. Ayan, 12.3. So yun yung tamang supply para mapagana natin yung unit, no. So papower on ko lang. Power on natin. Tingnan natin bubukas yung backlight. Bumukas yung backlight. Then labas si sharp. Ayun, no. So laging nagpapalo up kasi yung may-ari nito kung nagawa na ba yung TV. So yun. Eto na. Nagawa na natin. So pindutin natin yung menu. Or ayun, no. Ayun. So okay, wala nang problema yung kanyang panel. So wait, hanapin natin yung dito. Ayan, ayan, input 4 pala siya. So ibig sabihin yan, naka-video siya. Ayan. So ang problema nito is walang power. So sa may power supply yung problema. So nakita naman natin dito, wala namang problema yung kanyang LCD screen, no? So ayan, so far so good. Napag-aral natin yung unit. Ayan. So pwede yung menu. Ayun, all good. So all done for the day. Isang ito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga tsagang nanood, no? Make it be as always, and this is your service Ryan Cruz Tech. See you in our next video.